Naramdaman mo na ba na may mas malaking bagay na nagbabantay sa iyo kahit sa mga sandaling parang wala ng pag-asa? Isipin mong nasa harap ka ng isang simpleng lalaki, tahimik, ngunit may dala sa kanyang mga kamay at sa kanyang buhay ng mga misteryosong palatandaan. Isang lalaki na kapag tumingin sa isang tao, tila nakikita niya ang lampas sa nakikita ng mata, lampas sa mga maskara, lampas sa nakatagong sakit. Ang lalaking ito ay si Padre Pio ng Pietrelcina at ang kanyang kwento ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa puso ng milyon-milyong tao sa buong mundo. Ngayon ay sisimulan natin ang isang paglalakbay na puno ng damdamin, malapit sa puso at sagana sa kahulugan. Hindi lang ito magiging isang simpleng talambuhay, kundi isang karanasang makatagpo. Malalaman mo ang mga kwento ng pagbabago, mga patotoo ng pananampalataya, mga sandali ng pagdududa at pakikipaglaban, at higit sa lahat kung paano ang buhay at espiritualidad ni Padre Pio ay maaaring magsalita ng direkta sa iyong buhay ngayon. Maghanda ka sa isang malalim na paglubog dahil ito ay hindi lamang isang relihiyosong kwento. Ito ay isang kwento ng pakikipaglaban ng puso ng tao laban sa kadiliman at kung paano muling sumisibol ang pag-asa kahit na tila guguho na ang lahat. Si Padre Pio ay ipinanganak sa maliit na baryo ng Pietrelcina sa timog ng Italia sa isang panahon ng matinding kahirapan. Bilang bata pa lamang, natuklasan niya sa katahimikan ng panalangin ng 100 tungo sa malapit na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Hindi ito isang hungkag na katahimikan, kundi isang katahimikang nagsasalita, isang katahimikan na naghanda sa kanya upang harapin ang mga pisikal at espiritual na sakit na sasamahan siya habang buhay. Mula pagkabata, hinarap niya ang mga misteryosong karamdaman at mga paghihirap na tila hindi kakayanin ng isang karaniwang kabataan. Ngunit ang higit na nakapansin sa kanya ay hindi lamang ang kanyang pagtitiis, kundi ang paraan kung paano niya ginawang panalangin ang bawat sakit. Bawat luha ay isang alay, bawat paghihirap ay isang dasal para sa kaligtasan ng iba. Sa kanyang kabataan, nagsimulang lumitaw ang mga kakaibang palatandaan. Maraming nagpapatotoo na si Padre Pio ay may mga kaloob na lampas sa pangunawa ng tao. Ang kakayahang bumasa ng puso, makita ang mga panganib bago pa man, patahimikin ang mga pagdurusa at maging ang nasa dalawang lugar ng sabay. Ngunit ang higit na nakapagtataka ay ang isang bagay na mas hayag, ang mga sugat sa kanyang mga kamay, paa at tagiliran. Ang mga palatandaan ng pagpapakasakit ni Kristo. Hindi niya ito ipinagmamalaki. Sa halip, tinatago niya ang mga ito gamit ang makakapal na guwantes dahil para sa kanya, hindi ito dahilan ng personal na kaluwalhatian, kundi isang tahimik na krus. Habang ang ilan ay humahanga at sumasamba sa kanya, ang iba naman ay pumupuna at nag-aalinlangan. Mga doktor, mga relihiyoso at maging mga autoridad ng simbahan ang nagsiyasat sa kanyang buhay. Nabuhay siya sa ilalim ng pagdududa at masusing pagmamasid, ngunit nanatiling matatag ang kanyang pananampalataya. Ang lugar na pinakaginugugulan ni Padre Pio ng oras ay hindi ang altar, kundi ang kumpisalan. Doon, sa loob ng mahabang oras, tinatanggap niya ang mga taong naglalakbay mula sa malalayong lugar upang makahanap ng kapatawaran at kalayaan. Marami ang nagsasabing sapat ng maupo sa kanyang harapan upang madama na ang lahat ng lihim ng kaluluwa ay nabubunyag. Naniniwala si Padre Pio na ang pinakamalaking digmaan ay hindi panlabas, kundi panloob, ang digmaan laban sa mga nakatagong kasalanan, laban sa mga sama ng loob, laban sa mga takot na nagbibihag. Ang kanyang misyon ay tulungan ang bawat tao na harapin ang laban na iyon ng may tapang. At marahil narito ang unang malaking aral para sa ating lahat. Walang sino man ang nag-iisa sa pakikipaglaban sa loob ng sarili.
Kung hanggang dito ay tinamaan na ang iyong puso ng kwentong ito, nais kitang anyayahan na manatili kasama namin hanggang sa huli. At nais ko ring hilingin, mag-subscribe ka sa channel at ibahagi sa mga komento kung naranasan mo na bang maramdaman na may mas malaking presensya na gumagabay sa iyong buhay. Ang iyong karanasan ay maaaring magbigay lakas at magbigay inspirasyon sa ibang taong naghahanap din ng pag-asa. Ngunit huwag mong isipin na ang buhay ni Padre Pio ay binubuo lamang ng mga himala at debosyon. Siya mismo ay nagsalaysay na nakaranas siya ng mga madidilim na gabi, mga sandaling tila nakakarinig siya ng mga tinig ng paratang at nakadarama ng mga puwersang nais siyang pabagsakin. Nagsalita siya tungkol sa mga laban sa tinatawag niyang kaaway ng kaluluwa. Ang mga labang ito ay hindi nakikita ng lahat, ngunit ubos ang kanyang lakas. Gayunman, naniniwala siya na ang bawat paghihirap na iniaalay ng may pag-ibig ay may kapangyarihang higit pa sa anumang tukso. Ipinapakita ng kanyang pagtitiis ang isang bagay na mahalaga. Ang tunay na pananampalataya ay hindi nahahayag kapag payapa ang lahat, kundi kapag tinatawid ng kaluluwa ang malalakas na unos at patuloy na pinipiling maniwala. Sa napakaraming kwento, isa sa mga pinakakapansin-pansin ay ang tungkol sa mga taong nagsasabing nakadama sila ng isang misteryosong halimuyak malapit kay Padre Pio kahit na wala siya roon ng pisikal. Ang kakaibang pangyayaring ito na tinawag na amoy ng kabanalan ay naging palatandaan para sa marami na mayroong di pangkaraniwang nagaganap. Ngunit palaging sinasabi ni Padre Pio na ang mahalaga ay hindi ang panlabas na mga palatandaan, kundi ang panloob na pagbabago. Paulit-ulit niyang binibigyang diin, ang tunay na himala ay nangyayari kapag ang isang puso ay nagbubukas sa kapatawaran, kapag ang isang tao ay nagpasya na magsimulang muli, kapag muling sumisibol ang pag-asa. Si Padre Pio ay naging isang buhay na presensya para sa libu-libong taong naglalakbay ng milya-milya para lamang makita siya ng ilang sandali. Marami ang dumadating na may luha sa mata, dala ang malalalim na sugat na hindi nila mailarawan sa salita. Ang iba naman ay naghahanap ng kasagutang hindi maibigay ng anumang siyensya. Ang simpleng pagkikita sa kanya, ang pagtanggap ng basbas o ng salitang nakapagpapalakas ng loob ay sapat upang baguhin ang buhay ng sinumang nakasalamuhan niya. Ngunit higit pa, sa mga kakaibang palatandaan ay ang kanyang pagiging makatao. Hindi niya ipinakita ang sarili bilang isang bayani na malayo, kundi bilang isang taong nakakaunawa rin sa kahinaan ng tao. Siya mismo ay dumaranas ng mga karamdaman, nakararamdam ng sakit, may dalang mga alinlangan, ngunit nananatiling nakatayo, sinusuportahan ng pananampalataya. Ang ganitong katapatan ang bumuo ng tunay na tulay sa pagitan niya at ng mga taong nakapaligid sa kanya, sapagkat ipinakita nito na ang kabanalan ay hindi nangangahulugang hindi naabot na kasakdalan, kundi katapatan sa gitna ng mga laban. Sa paglipas ng mga taon, si Padre Pio ay naging isang tahimik na tagapayo para sa maraming pamilya. Maraming nagpapatotoo na sapat na ang makatanggap ng sulat o mensahe mula sa kanya upang makatagpo ng lakas na magpatuloy. Ang kanyang kaloob ay hindi lamang espiritual, kundi lubos ding makatao. Marunong siyang umalalay sa sakit ng iba na parabang ito ay kanya rin. At hindi maaaring pag-usapan ang kanyang buhay nang hindi binabanggit ang napakaraming kwento ng mga kagalingan. May mga taong nagsasabing napalaya sila mula sa mga karamdaman. Ang iba naman mula sa mga dalamhati na ilang dekada na silang nagdadala. At kahit na marami ang naghahanap ng pisikal na himala, ang higit na kahanga-hanga ay ang pagbabago ng buhay na nagaganap sa kaibuturan ng mga tao. Isang lalaking dumating na desperado ang lumalabas na payapa. Isang babaeng inakala na wala ng pag-asa ay nakatuklas ng lakas upang magsimulang muli. Isang kabataang nalilito ay nakatagpo ng kahulugan sa gitna ng kanyang pagdududa. Sa bawat pagkikita, may tila di nakikitang bagay na nagpapahayag. Isang hininga ng pananampalataya na muling nagpapaalab sa natutulog na apoy sa puso ng tao. At dito, ang buhay ni Padre Pio ay humahaplos sa atin.
Pinaaalala niya na bawat isa sa atin ay may dalang tahimik na mga laban, ngunit mayroon ding tunay na posibilidad na magsimula muli. At marahil ikaw na nakikinig ng kwentong ito ngayon ay dumaraan din sa isang bagay na katulad. Marahil may mga sakit na tila hindi na kayang tiisin, mga alaala na patuloy na nananakit, mga pasyang bumibigat sa budhi. Ang magandang balita, posible ang pagbabago. Kung paanong ang mga lumalapit kay Padre Pio ay nakakatagpo ng tapang upang magpatuloy, ikaw rin ay makakahanap ng bagong liwanag sa gitna ng iyong mga anino. Si Padre Pio ay hindi nag-alok ng mga mahiwagang formula. Ang kanyang ipinakita sa pamamagitan ng sariling buhay ay na ang panalangin ay maaaring maging makapangyarihang sandata laban sa kawalan ng pag-asa, at ang pananampalataya ay maaaring sumuporta sa atin kahit pa bumagsak lahat ng ating mga kasiguruhan. Naniniwala siya na walang sino man ang lampas sa abot ng awa at palaging may daan pabalik sa puso ng Diyos. Marami sa mga lumalapit sa Kanya ay may dalang bigat ng pagkakasala at kahihiyan. Naniniwalang hindi na sila kailanman mapapatawad. Ngunit sa harap ni Padre Pio, natutuklasan nila na ang kapatawaran ay hindi isang teorya, kundi isang buhay na karanasan. Madalas niyang sabihin, ang kapatawaran ay isang desisyon na nagpapalaya, isang pagpiling nagbubukas ng daan tungo sa paggaling ng loob. At marahil ito ang dahilan kung bakit ang kanyang mensahe ay napakaangkop pa rin hanggang ngayon. Sa isang mundong puno ng sama ng loob, pagkakahati at mga galit, pinaalala ni Padre Pio na ang kapatawaran ay isang daan ng paglaya, hindi lamang espiritual kundi maging makatao rin. Isa itong pagkakataon na iwan ang mga pabigat ng nakaraan at magpatuloy ng magaan. Gayunman, ipinakita rin ng kanyang buhay na ang daang ito ay hindi madali. Alam ni Padre Pio na ang pagpapatawad ay nangangailangan ng tapang dahil nangangahulugan itong isuko ang paghihiganti, ang kayabangan at ang pagnanais na gumanti. Ngunit alam din niya na tanging ang kapatawaran lamang ang nagbubukas ng pinto sa tunay na kapayapaan. At dito, nais kong anyayahan ka sa isang espesyal na pagninilay. Kung hanggang dito ay nagsasalita na sa iyong puso ang salaysay na ito, ibahagi mo sa mga komento kung paanong ang tema ng kapatawaran ay nakaapekto na sa iyong buhay. Nagkaroon ka na ba ng sandali na nahirapan kang magpatawad? O kaya na may nasorpresa ka sa kapatawaran ng iba? Ang iyong kwento ay maaring maging inspirasyon para sa ating lahat na magkasamang naglalakbay. At huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel upang patuloy na masubaybayan ang mga kwento na maglalapit sa atin sa pag-asa. Lumipas ang mga taon at kahit mahina ang kanyang kalusugan, hindi kailanman tumigil si Padre Pio sa pagtanggap ng mga taong humihingi ng tulong. Tiniis niya ang matinding sakit, mga gabing walang tulog at mahigpit na mga pagsisiyasat, ngunit nanatili siyang matatag. Kapag inaakala ng marami na magpapahinga na siya, naroroon siyang muli, nakatayo, nagbibigay ng payo at basbas. Ang kanyang pagpupursige ay nagbubukas sa atin ng pagninilay. Hanggang saan ba tayo handang magtiyaga sa paggawa ng mabuti kahit na tila napakahirap ng lahat? Madaling manatiling matatag kapag maayos ang lahat, ngunit sa panahon ng mga pagsubok, nahahayag ang tunay na kadakilaan ng puso. Ipinapakita sa atin ni Padre Pio na bawat sakit ay maaaring gawing isang kilos ng pag-ibig at bawat luha ay maaaring maging panalangin. Habang libo-libo ang lumalapit sa kanya, palagi niyang pinaaalala na ang sentro ng pananampalataya ay hindi siya, kundi si Kristo. Hindi niya nais na ang mga tao ay kumapit sa kanyang katauhan, kundi sa Diyos na nagbibigay ng kahulugan sa lahat ng kanyang naranasan. At marahil ito ang kanyang pinakamakapangyarihang pamana. Hindi ang pagkuha ng atensyon para sa sarili, kundi ang pagtuturo sa lahat tungo sa pinagmumulan ng kanyang lakas.
Sa gayon, pinaaalala sa atin ng buhay ni Padre Pio na hindi kinakailangan ang pagiging perpekto upang maging kasangkapan ng pag-asa. Ang kailangan lamang ay ang kahandaang mag-alay, manatiling tapat at magbukas ng puwang upang ang banal na pag-ibig ay makahanap ng lugar sa atin. Sa paglipas ng panahon, ang katauhan ni Padre Pio ay naging sagisag ng pag-asa para sa napakaraming tao. Mga tao mula sa iba't ibang edad at pinagmulan ay naglakbay patungong kumbento ng San Giovanni Rotondo, madalas na nagdurusa ng mahabang biyahe para lamang sa ilang minutong malapit sa kanya. Para sa marami, sapat na ang isang sulyap, isang simpleng salita, isang munting kilos. Hindi na kailangan ng marami sapagkat ang kanyang presensya ay nagdadala ng higit pa kaysa sa kanya mismo. Sa gitna ng napakaraming patotoo, may mga ulat ng buong pamilyang nagbalik na nagbago ang buhay, ng mga batang muling nakatagpo ng kagalakan, ng matatandang nakatagpo ng kapayapaan upang harapin ang kanilang huling mga taon. Parang ang spiritual na lakas ni Padre Pio ay humahaplos sa bawat tao nang natatangi ayon sa pangangailangan ng bawat puso. Ngunit kasabay ng paghanga ay dumarating din ang mga kritisismo at pagdududa. May mga hindi naniniwala sa alinman sa mga nangyayari, may nakakita ng eksaherasyon o kahit manipulasyon. Si Padre Pio, gayon pa man, ay nananatiling payapa. Hindi niya pinipilit na kumbinsihin ang sinuman. Para sa kanya, ang pinakamahalaga ay hindi ang magpatunay, kundi ang mamuhay ng tapat sa tawag na kanyang tinanggap. At dito, natatagpuan natin ang isa pang mensaheng napapanahon hanggang ngayon. Hindi mahalaga kung gaano karaming tao ang nagdududa sa iyo, kung matatag ang iyong puso sa katotohanan, ang kapayapaan ng loob ang magiging pinakamalakas mong tugon. Ang mga tao ng pinakamatinding bahagi ng kanyang buhay ay siya ring pinakamasakit. Hinarap niya ang napakabigat na pisikal na paghihirap, ngunit patuloy niyang iniaalay ang bawat sakit bilang isang anyo ng panalangin. Para sa marami, ito ay tila mahirap maunawaan. Ngunit para kay Padre Pio, ang paggawa ng sakripisyo mula sa sakit ay paraan upang bigyang kahulugan ang pagdurusa ng tao. Marahil ikaw na nakikinig ngayon ay minsan na ring nagtanong, bakit ba ako labis na nagdurusa? Ano ang kahulugan ng lahat ng ito? Itinuturo sa atin ni Padre Pio na bagamat hindi natin palaging natatagpuan ang mga sagot, maaari tayong pumili kung paano tutugon sa ating mga sakit. Maaari tayong lumubog dito o maaari natin itong gawing lakas, panalangin at daan ng pag-ibig. At ang pagpiling iyon ang nagbabago ng lahat. Ganito naging isang paaralan ng pagtitiyaga ang kanyang buhay. Hindi siya tumatakas sa laban. Hindi niya itinatanggi ang kahirapan, kundi ipinapakita na kahit ang pinakamalalalim na anino ay maaring tawirin ng may pananampalataya. Ang pinakamangha-mangha ay na kahit sa gitna ng matitinding paghihirap, nananatili si Padre Pio na puno ng lambing. Bukas pa rin ang kanyang puso sa kapwa, handang umalalay, makinig at yakapin ang sakit ng iba na parang kanya rin. Ang kakayahang ito sa habag ang nagpalapit sa kanya sa lahat, isang tunay na kaibigan ng kaluluwa. Kung susuriin natin, mapapansin nating hinahamon tayo ng kanyang buhay na mamuhay ng kakaiba. Hinahamon tayong makita ang mga nagdurusa sa ating paligid at huwag maging manhid. Hinahamon tayong gawing pagkakataon ng pag-ibig ang bawat simpleng kilos. Hinahamon tayong maniwala na kahit hindi natin kontrolado ang mga pangyayari, maaari pa rin tayong pumiling magmahal. At ito ang nagbibigay lakas sa kanyang mensahe hanggang ngayon. Marami sa mga nakakita sa kanya ng personal ang nagsasabing palagi niyang pinaalala na ang tunay na laban ay hindi laban sa mga tao, kundi laban sa mga puwersang di nakikita na sinusubukang ilayo ang puso ng tao sa kabutihan. Kaya't paulit-ulit niyang itinataguyod ang panalangin. Hindi ito mekanikal na pag-uulit ng mga salita, kundi isang buhay na pagkikita, isang paghinga ng kaluluwa. Tiningnan ni Padre Pio ang panalangin bilang tulay sa pagitan ng tao at ng banal, isang tulay na kayang magsuporta sa pinakamahirap na sandali. At pinatunayan niya ito
hindi lamang sa salita kundi sa gawa, sapagkat gumugol siya ng maraming oras sa harap ng kabanal-banalang sakramento. Madalas na may luha, iniaalay ang sarili para sa iba. Ngayon, ang kanyang alaala ay nananatiling paanyaya upang muling matuklasan ang lakas ng espiritualidad sa isang mundong madalas ay parang walang direksyon. At marahil, nararamdaman mong kailangan mo rin ng lakas na iyon ngayon. Marahil ay humaharap ka sa mga laban na tila mas malaki kaysa kaya mong pasanin. Nais kong sabihin sa iyo, hindi ka nag-iisa. Ang buhay ni Padre Pio ay isang paalala na laging may daan palabas, laging may liwanag, laging may pag-asa. Kaya't muli kitang inaanyayahan, mag-subscribe ka sa channel at ibahagi sa mga komento kung paano naging bahagi ng iyong buhay ang pananampalataya. Ano ang sandali na napansin mong ang panalangin ay tunay na nagbigay ng pagbabago sa iyo? Sama-sama nating likhain ang isang puwang ng pagbabahagi at suporta kung saan bawat kwento ay nagpapalakas sa lakad ng iba. Sa paglipas ng mga dekada, kahit pagkatapos ng kanyang kamatayan, patuloy na nagbibigay inspirasyon si Padre Pio. Maraming patotoo ng mga biyayang natanggap sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan ang lumilitaw sa iba't ibang bansa na nagpapakita na ang kanyang buhay ay lumampas sa mga hangganan. Napupuno ang mga simbahan, nagtitipon ang mga peregrino, sinusulat ang mga aklat, at lahat ng ito ay nagpapakita ng bakas na iniwan niya. Ngunit higit sa lahat, nananatili ang halimbawa ng isang taong namuhay ng may kasimplihan, katapatan at malalim na pag-ibig. Isang taong hindi hinangad na itaas ang sarili, kundi nagpasiya na tupdin ang misyon ng pagmamahal hanggang sa huli. At kapag tinitingnan natin ang kanyang buhay, napagtatanto natin na ito ay hindi lamang kwento ng nakaraan, kundi isang paanyaya para sa kasalukuyan. Ang paanyayang mamuhay ng may tapang, magpatawad, muling maniwala at huwag sumuko. Habang umuusad ang mga taon, lalo pang nangihina ang katawan ni Padre Pio. Ang kanyang katawan ay hindi lamang nagdala ng mga nakikitang sugat, kundi pati na rin ng bigat ng isang buhay na inialay ng buo. Gayunman, hindi niya pinahintulutan ang sarili na magpahinga habang may mga taong nangangailangan pa ng kaaliwan. Karaniwan siyang makita na pagod, ngunit handa pa ring makinig, magpayo at magbasbas. Ang ganitong pagtitiis hanggang sa dulo ng kanyang lakas ay nagpakita ng isang disposisyong lampas sa makatao na parabang pinapalakas ng isang bagay na mas mataas kaysa sa sakit. Marami sa mga nakausap siya sa kanyang huling mga taon ang nagsasabing mas lalo nilang nadama ang kanyang espiritualidad. Parang ang kanyang pisikal na kahinaan ay lalo lamang nagbigay diin sa kadakilaan ng kanyang kaluluwa. Ang mga mata niyang pagod, ngunit puno ng lambing, ay nagdadala ng isang tahimik na mensahe, sulit ang magmahal hanggang sa wakas. Nang dumating ang oras ng kanyang paglisan noong Setyembre 1968, nagtipon ang napakaraming tao upang magpaalam. Umiiyak ang mundo, ngunit kasabay nito'y ipinagdiriwang ang buhay ng isang taong nagmarka sa kanyang henerasyon at nag-iwan ng pamana na kailanman ay hindi malilimutan. Mabilis na kumalat ang balita ng kanyang kamatayan at sa loob ng maikling panahon, libu-libong patotoo ang nagsimulang lumitaw, nagsasalaysay ng mga karanasan, mga himala at mga pagbabagong iniuugnay sa kanyang pamamagitan. Doon napagtanto ng simbahan at ng sambayanan na si Padre Pio ay hindi lamang namuhay sa kanyang pananampalataya, kundi nagtanim din ng mga binhing patuloy na mamumunga sa loob ng mga siglo. Ang kanyang canonization, makalipas ang ilang dekada, ay nagpatunay lamang sa bagay na matagal nang nasa puso ng milyon-milyon. Siya ay isang buhay na tanda ng presensya ng Diyos sa mundo. Ngunit higit pa sa mga titulo o opisyal na pagkilala, nananatili ang tanong, ano ang maituturo ng buhay ni Padre Pio sa bawat isa sa atin ngayon? Ipinapakita nito sa atin na ang kabanalan ay hindi pribilehiyo ng iilan, kundi tawag para sa lahat.
Ipinapaalala nito na bawat isa ay maaaring mamuhay ng may higit pang pag-ibig, higit na habag at higit na katapatan. Ipinapaalala nito na kahit ang mga sugat ay maaaring maging bukal ng kagalingan at kahit ang sakit ay maaaring maging pag-asa. At kung nakarating ka na hanggang dito, nakinig sa buong kwento, marahil ay dahil nararamdaman mo rin ang pangangailangan ng isang bagay na mas malalim sa iyong buhay. Marahil ay mayroong isang puwang na hindi kayang punan ng anumang material na tagumpay. Marahil ay may sakit na paulit-ulit na bumabalik. Marahil ay may tahimik na paghahanap ng kahulugan. Ang buhay ni Padre Pio ay isang patotoo na ang pananampalataya ay kayang punan ang puwang na iyon, na ang pag-ibig ay kayang pagalingin ang sakit na iyon at na palaging may kahulugan kahit na tila wala ng direksyon ang lahat. Ipinapakita niya sa atin na hindi natin kailangang harapin mag-isa ang ating mga laban sapagkat palaging may mas malaking lakas na handang sumuporta sa atin. Kaya't nais kitang anyayahan ngayon sa isang simpleng kilos, ngunit malalim. Pumikit ka ng ilang sandali, huminga ng malalim at hayaan mong maniwala na hindi ka nag-iisa. Alalahanin mong tulad ng napakarami ang nakatagpo ng lakas sa pakikinig sa mga salita ni Padre Pio, maaari ka ring makahanap ng tapang upang magpatuloy. At bago natin tapusin ang dokumentaryong ito, may isang espesyal akong hiling. Mag-subscribe ka sa channel at ibahagi sa mga komento kung paano hinaplos ng kwentong ito ang iyong puso. Aling bahagi ng buhay ni Padre Pio ang higit na nagsalita sa iyo? At anong mga espiritual na tema ang nais mong talakayin natin sa mga susunod na kabanata? Mahalaga ang iyong pakikilahok upang ang komunidad na ito ay patuloy na lumago bilang isang espasyo ng suporta, pananampalataya at pag-asa. Sa pagtatapos ng salaysay na ito, malinaw na si Padre Pio ay hindi lamang isang tao ng kanyang panahon. Patuloy siyang nagiging kasamang espiritual ng libu-libong tao sa buong mundo. Tumatawid ang kanyang kwento sa mga henerasyon dahil nagsasalita ito tungkol sa pinakamalalim na hangarin ng tao, ang magmahal at mahalin, ang makatagpo ng kapayapaan at ang daigin ang kasamaan sa pamamagitan ng kabutihan. At ito ang dahilan kung bakit kahit napakaraming taon na mula nang siya ay pumanaw, nananatili siyang buhay. Bawat patotoo, bawat panalangin, bawat kwento ng pagbabago ay patunay na ang kanyang misyon ay hindi nagtapos, kundi lalo lamang dumami. Kaya naman, ang huling mensahe na naiiwan ay simple ngunit makapangyarihan. Hindi mahalaga kung gaano kadilim ang gabi, palaging may liwanag na kayang gumabay sa atin. At ang liwanag na iyon ay maaaring magningning sa loob mo, ngayon at magpakailanman. Ang buhay ni Padre Pio ay tulad ng isang apoy na patuloy na nagliliyab kahit na tila namamatay na ang lahat ng ibang ilaw. Ang kanyang kwento ay nagbibigay inspirasyon dahil ipinapakita nito na posible ang tawirin ang pinakamadilim na gabi nang hindi nawawala ang pananampalataya. Hindi naging madali ang kanyang buhay, hindi siya nakaligtas sa mga sakit, hindi siya iningatan laban sa mga puna. Sa kabaligtaran, hinarap niya ang mga pag-uusig, mga karamdaman at mga maling paratang. Ngunit ang kanyang pagtitiyaga mismo ang nagpalapit sa kanya sa atin. Hindi siya isang banal na malayo, hindi maaabot. Isa siyang kapatid na kasama sa ating paglalakad, nakauunawa sa kahinaan ng tao at sa kanyang sariling buhay ay ipinakita na kayang gawing pag-asa maging ang pinakamalalim na sugat. At marahil ito ang dahilan kung bakit ang kanyang alaala ay nagdadala ng labis na kaaliwan. Sa pakikinig sa kanyang mga kwento, hindi lang tayo nakatayo sa harap ng isang tauhan mula sa nakaraan, kundi sa harap ng isang buhay na patotoo na patuloy na nagsasalita sa puso ng bawat isa. Ipinapakita niya sa atin na laging may oras upang magsimulang muli, laging may oras upang pumili ng kabutihan, laging may oras upang magbukas ng puwang para sa pag-ibig. Kapag inaalala natin ang kanyang mga salita at kilos,
mapapansin natin na si Padre Pio ay may kakaibang pananaw sa buhay. Nakikita niya ang lampas sa anyo, lampas sa maskara, lampas sa pagkakamali. Naniniwala siya sa nakatagong potensyal ng bawat tao kahit sa mga nakakaramdam na sila'y nawawala. At iyon mismo ang kailangan natin ngayon, isang taong magpapaalala na kaya pa rin nating magbago, magmahal at magpatuloy. Inaanyayahan din tayo ng kanyang buhay na linangin ang katahimikan. Sa isang mundong napakaingay kung saan nagsasalubong ang mga opinyon at inaagaw tayo ng mga sagabal, ang katahimikan ay maaaring maging kanlungan. Natagpuan ni Padre Pio sa katahimikan ng panalangin ang lakas upang harapin ang bawat laban. At marahil, kailangan mo rin ng ganitong espasyo, ng ganitong sandali ng pahinga kung saan ang puso ay maaaring magbukas ng walang pagmamadali. Inaanyayahan din tayo ng kanyang kwento na maniwala sa lakas ng komunidad. Libo-libo ang naglalakbay upang makatagpo siya at marami ang nagpapatotoo na higit pa sa personal na basbas. May isang bagay na nakapagpapabago sa simpleng katotohanan na kasama ang napakaraming tao na naghahanap ng pananampalataya. Ipinapaalala nito sa atin na hindi natin kailangang lumaban ng mag-isa, na maaari tayong makatagpo ng suporta sa iba, na ang pagbabahagi ng ating mga kwento at sakit ay maaaring magdala ng di inaasahang kagalingan. At sa huli, inaanyayahan tayo ni Padre Pio sa pagpapatawad. Marahil ito ang pinakamahirap na aral, ngunit ito rin ang pinakapalayang aral. Ang paghawak sa galit ay lalo lamang tayong ikinukulong, samantalang ang pagpapatawad ay nagbubukas ng daan tungo sa tunay na kapayapaan. Alam niya ito kaya't palagi niyang hinihikayat ang bawat tao na magpalaya ng kapatawaran kahit na tila imposible. Sa pagtatapos ng dokumentaryong ito, iniiwan ko sa iyo ang isang huling pagninilay, alin sa bahagi ng buhay ni Padre Pio ang higit na tumama sa iyong puso. Ano ang maaari mong dalhin mula sa kwentong ito para sa iyong sariling paglalakbay? Marahil ito'y ang kanyang pagtitiyaga, marahil ang kakayahang gawing pag-ibig ang sakit, marahil ang paanyaya sa pagpapatawad. Ano man yon, hayaan mong maging bahagi ito ng iyong pagkatao. At ngayon, buong pagmamahal, narito ang aming ikatlong paanyaya. Mag-subscribe ka sa channel, ibahagi ang kwentong ito sa mga taong mahal mo at isulat sa mga komento kung paano hinaplos ni Padre Pio ang iyong buhay o ng isang taong malapit sa iyo. Ang espasyong ito ay higit pa sa isang channel. Ito ay isang komunidad ng pananampalataya at pag-asa, at napakahalaga ng iyong presensya upang patuloy tayong lumago ng magkakasama. Naway ang buhay ni Padre Pio ay patuloy na maging isang nagliliyab na apoy sa iyong puso. Naway matagpuan mo sa kanya hindi lamang isang huwarang malayo, kundi isang kaibigang espiritual na naglalakad sa iyong tabi. At naway, tulad niya, maging tanda ka rin ng liwanag para sa mga taong nasa paligid mo. Naway ang buhay ni Padre Pio ay patuloy na maging isang apoy na nagliliyab sa iyong puso. Naway matagpuan mo sa kanya hindi lamang isang huwarang malayo, kundi isang kaibigang espiritual na naglalakad sa iyong tabi. At naway tulad niya, maging tanda ka rin ng liwanag para sa mga taong nasa paligid mo. Sa ganitong paraan, nananatili ang buhay ni Padre Pio bilang isang ilaw na hindi namamatay kahit sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang kwento ay nagpapaalala sa atin na posible ang manatiling matatag kahit sa pinakamalalalim na pagsubok, na ang pananampalataya ay kayang magdala ng pag-asa at na ang pagmamahal ay may kapangyarihang magbago ng lahat. At kapag naaalala natin ang kanyang alaala, hindi lamang ito tungkol sa isang banal na malayo sa atin, kundi tungkol sa isang kapatid na nakauunawa, isang kasama na naglalakad sa tabi natin, at isang patotoo na nagsasabing ang biyaya ng Diyos ay kayang gawing liwanag kahit ang pinakamadilim na sugat. Kaya sa pagtatapos ng ating paglalakbay, iwanan natin ang simpleng mensaheng ito. Gaano man kadilim ang gabi, laging may liwanag na magdadala sa atin patungo sa bukang liwayway. At ang liwanag na yon na nakita sa buhay ni Padre Pio ay maaari ring magningning sa iyo, ngayon at magpakailanman.